Magandang araw pong muli mga kapistolero. Sa araw na ito, ang pag-uusapan natin tungkol sa AR. Alam po ba ninyo yung twist rate ng barrel? O siguro medyo bago yung pandinig na to sa iba, no? Di ba? Sa mga marurunong na sa AR, alam na nila yon kung ano yung mga twist rate. At yan ang pag-uusapan natin. Itong video na to ay para sa mga baguhan po sa AR. Or pwede rin sa mga datihan na sa AR. Unahin po muna natin kung ano yung twist rate. Yung twist rate, yun ay magde-determine kung gaano katulin yung bala sa loob ng inyong barrel. So iba-iba ang mga twist rate. Merong 1 and 7, 1 and 8, 1 and 9, at 1 and 12. Sasabihin ng iba, ay ano naman ang kinalaman naman ng twist rate sa barrel ng AR? Yung twist rate, yun ang magde-determine kung ilang grains dapat na bala ang inyong pwedeng gamitin. Iba-iba yung twist rate. Kanina nabanggit ko, di ba? Merong 1 and 7, 1 and 8, 1 and 9, and 1 and 12. So, tingnan na lang ninyo yung 1 and 7. So, the lower the number, gaya nun, yung sample, yung number 7, 1 and 7, yung 7, the lower the number, mas matulin po ang andar ng bala sa loob ng barrel. Tanong ulit ng iba, ngayon, kung matulin yung bala sa loob ng barrel, meron pong kinalaman sa accuracy po yon. Kasi sa bala po ng AR, yung 5.56 o 223, iba-iba po yung mga grains na ginagamit. Merong 65 grains, 62, merong 55, ganon. Yung 65 grains o 62 grains, mabigat po yung head nun. Samantalang yung 55 grains, magaang po yun. Imagine na lang ninyo, kung yung bala po ninyo na 65 grains, ilalagay po ninyo dun sa 1:12 na sobrang bagal po nung ikot ng bala, tapos mabigat po yung bala ninyo, siguro sa loob ng mga 30 yards, baka balagbag na po yung tama ninyo. Samantalang yung 65 grains na mabigat na bala ng 5.56, pag niligay mo naman sa 1 and 7 na twist rate, okay lang siya. Kasi matulin yun matulin yung 1 and 7 na twist rate. Kaya ako ginawa itong video na to kasi may nagtanong sa akin recently lang kung po pwede daw ba yung green tip na ibala dun sa S5 na gawa ng UDMC. Kaya para sagutin natin kung po pwede yung green tip na ibala dun sa gamitin para dun sa gawa ng UDMC na S5, ito yung video na ginagawa ko. So kailangan muna natin malaman kung ano yung mga twist rates. Sir, paano ko malalaman kung yung AR ko ay kung ilan ang twist rate ng AR ko? Usually yung twist rate nakalagay dun sa barrel yan, may barrel markings or kung siyempre hindi naman natin pwedeng kalasin yan para makita lang yung barrel markings. Pwede naman ninyo itanong dun sa dealer kung ilan yung twist rate nila. Karamihan sa mga modern rifles ngayon, ang mga twist rate nila ay nasa 1 and 7 or 1 and 8. Yung mga 1 and 12, makikita lang po natin yan sa mga lumang rifle na 5.56, yung mga Armalite, o yung mga Vietnam War era na mga AR. Yun yung mga 1 and 12 na twist rate. Kaya ang tanong sa akin kung pwede daw ba ang green tip sa S5 DGIS, ang sagot ay pwede po. At para sa kaalaman din ng iba, yung green tip, bakit siya tinawag na green tip? Minsan ang tawag sa kanya armor piercing Pero ang tawag usually sa kanya, steel penetrator. Parang armor piercing na rin, di ba? Ano ang pagkakaiba ng green tip sa ordinaryong FMJ na 5.56? Yung green tip na tinatawag na steel piercing ay meron kasi siyang steel penetrator. Bukod dun sa kanyang copper, meron siyang steel penetrator. Samantalang yung ordinary na FMJ ay puro lead lang siya na nababalutan lang ng copper. Well, dito naman sa Pilipinas bihira naman yung mga gumagamit ng green tip Pero I think bawal ata yung mga armor piercing o steel penetrator na 5.56
Kaya stick na lang tayo dun sa FMJ. Mura pa. Alam ko mahal ang green tip eh. Anyway, maiksi lang naman tong video na to. Gusto ko lang naman i-share kung ano yung twist rate, ano yung green tip, para sa dagdag kaalaman lang ng mga nagmamay-ari ng AR o 5.56 rifle at sa mga bibili pa. At least meron tayong idea ano yung twist rate. Okay? Dagdag kaalaman lang. At kung meron kayong comment ulit kayo. Masayang usapan naman to eh. Para lang tayo nagkukwentuhan. O hanggang sa muli. Sige, bye-bye. Ingat kayo palagi. Be a responsible gun owner. Okay? And to God be the glory. Salamat.